Surrender ng Hapon. Binagsakan pa ng bomba atomika doon sa Hiroshima at Nagasaki para i-take over ng Amerika ang dikta ng resulta ng digmaan sa World War II. Pero sa totoo lang, ang bumasag ng backbone ng Japanese Imperial Invasion Forces sa Asia ay ang China. China po ang unang lumaban, milyong-milyong mamamayang Chino ang namartir at namatay sa digmaan na yan bago pumasok ang Amerika. Remember Manchuria? 1 milyon mahigit ang nirape at pinatay na mamamayang China ng Hapon. Lumaban sila. Ang komunistang China nila Mao Zedong at Chiang Kai-shek ay nakipagkaisa upang durugin ang backbone ng pwersa ng mga Hapones na nananakot sa Asyo. Klaro yun, mga kababayan. Tama si Kado. Yan po ay dapat malinaw. Sa Pilipinas po, mahigit 1 milyon ang namatay sa digmaang hindi natin dapat pinasukan noon kung napigilan yun. Yan ang sinasabi ni Marcos Sr., ang tatay mismo. Sinabi niya yan sa gitna ng Kongreso ng Estados Unidos. Alam niyo rin po ba kung ilang milyon ang pinatay ng Amerika sa Vietnam? Mahigit 3 milyon na mamamayan ng Vietnam ang pinatay ng Amerika from 1964 to 1975. Ang mga malulubhang warfare of chemical weapons, ginamit nila yan sa Vietnam. Napalm bomb, Agent Orange, name it, Hamleting. You do it, they do it everywhere, every day. Tipunin mo ang bombang ginamit sa World War II. 20 times more ang bombang ibinagsak ng Amerika sa Vietnam alone. 20 times more than the entire bombs in World War II. Ganon ka sidhi ang digmaan winasak ng Vietnam. Pilipinas, 680,000 Pilipino ang pinatay ng Amerika in Filipino-American War. Yan ba ang kaibigan? Ituro ninyo ang lugar sa Pilipinas na binagsakan ng bomba o binasaker ng China ang ating mga kababayan. Balanggiga Bell in Samar, 11,200 ang pinatay ng Amerikano. Kaya nila kinuha ang bell ng Balanggiga sa Samar bilang war booty na naibalik lang sa panahon ni Rodrigo Duterte. Isa-isahin pa natin yan. At ano ang mangyayari sa ating bansa sa modernong panahon na tayo ay binubulag at tayo ay pinagsisinungalingan at sinasabi nila na ang EDCA daw ay humanitarian and friendly relations lamang sa pagitan ng ating bansa. Bakit walang transparency? Bakit walang inspeksyon? Bakit walang full public disclosure? May tinatago, klaro. May tinatago, of course. Ang EDCA, sa totoo lang, ay forward deployment of US armaments sa kanyang napipintong pakikipagdigma sa China gamit ang Taiwan. Pero ang kanyang lulunsaran ng digmaan ay Pilipinas. That's exactly how we should define EDCA. EDCA is a forward US deployment of armaments in the guise of EDCA. Nagkakaroon sila ng base militar nila nang walang kasunduan na pinayagan ng ating mamamayan. Unang mga instrumentalidad ng ating Estado, kagaya ng Senado, as required by the Constitution. Mini military base inside Philippine military camps. Kabastusan ang EDCA na yan. Paglapastangan yan sa ating tradisyon na dapat ang pamahalaan ng umunsulta at tinitindigan ang tamang interes ng kanyang mamamayan, hindi ng mga dayuhan. Nabubuhay po ang aming dugo sa pagkikipaglaban. Na-recruit ako sa CBT, NPA, NDF noong kabataan ko, 18 years old, exactly because of the military bases narrative. Yan ngayon ang nabubuhay sa dugo namin. But you can be assured na hindi na po ko hahawak ng armas upang sumama ulit sa NPA. Never. At sa CPP, NPA, NDF, lalabanan natin sila. Pero, hindi rin tayo papayag na lulupigin ng pamahalaan at ipupulit tayo sa kapahamakan at kamatayan dahil lamang
ang gobyerno nito ay gustong humulagpos at makakuha ng konsesyon sa Amerika. What is the long and short of this? Kailangan nating puntuhin ang dapat puntuhin. Dapat sigilin ang dapat sigilin. Hindi pwedeng tayo ay maging neutral to address the problem. The problem right now is the Marcos government. It is doing, willing in dealing para ma-release at ma-unfreeze ang more than 385 million US dollars nila na assets sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo ibinubulit sa kamatayan ng digmaan at bakit ayaw niyang pigilan ang illegal, unconstitutional na EDCA na yan at gusto pang palawakin. Yan pong malinaw, mga kababayan. We should bring the accountability where it should be. Ang paniningil sa gobyerno ay hindi nangangahulugan tayo ay kontra gobyerno. Hindi rin pwedeng hindi malinaw sa mamamayan. Anong direksyon natin? Tatlo. Number one, kung hindi nakikinig ang Marcos government na ito, may karapatan ba tayong siya ipaalisin sa kapangyarihan sa mapayapang pamamaraan? Yes! Yes. Mayroon. Anong tawag po dyan? People power. Ano po ang... Yes! Ano po ang definition ng Supreme Court sa people power? Exercise of the direct sovereign will of the people. Direktang paglulunsad ng soberanyang kapangyarihan ng mamamayan outside of election but short of putting up arms to overthrow the government. That is called people power. Itatas! Ang sarang Duterte! Revolutionary Governor! Pangatlo! Rengo! Pangatlo! Duterte! Tama ba yan? Pangatlo! 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 Nararapat po ba na sundan natin ang constitutional line of succession at babaguhin natin ang bulok na sistema ng pamamahala sa pamamagitan ng pagkakaisa sa nararapat na mamumuno sa atin? Yan ba ay bahagi dapat ng direksyon para itigil na ang mapamuksa na uri ng pamamahala ni Marcos Jr.? Karapatan ba yan ng mamamayan ay panawagan? Yes, karapatan po yan ng mamamayan. Tapatan ng mamamayan ng revolusyon. Yes! So mga kababayan, hindi ko na po pahabahin ito sapagkat nandun na po sa inyong mga gilid ang mga simpleng mga pansit na inihanda natin para sa mababang labanan ng mamamayang Pilipino. Mga kababayan, tatapusin ko in the last 2 minutes dahil nandito na si Dr. Lorraine Marie Badoy, ang kapartner ko sa Pilipinas nating mahal, ang modernong Gabriela Silang, at magpagtanggol ng karapatan at kanayaan ng sambayanang Pilipino. Mga kababayan, to wrap it up, habang kayo po ay nagkakaroon ng inyong panahon sa simpleng salo-salo ng mga pansit at ng mga lumpia, ay pagsasaluhan natin ang mensaheng itutulog ni Dr. Lorraine Marie Badoy sa atin ngayong araw na ito. Mga kababayan, narito na po ang panawagan ng mamamayan. Magkakaisa tayo para sa pagbabagong mapayapa, pero pagbabagong itutuwid natin ang gobyernong mali at itatayo natin ang tamang pamamahalang nagsisilbi sa kapakanan ng taong bayan at ng buong sambayan ng Pilipinas. Welcome kay Dr. Lorraine Marie Badoy, ang panguling bahagi ng ating komite.